Hello po, welcome sa ating Midday Boost program. At sa Midday Boost program po na ito ay dinededicate natin para sa short message natin tuwing tanghali. Ibig sabihin, eksakto sa kalahati ng isang araw. Gusto po namin na i-boost kayo. Anong ibig sabihin ng i-boost? Ibig sabihin palakasin yung loob ninyo. Hindi ko po alam kung anong nangyari kaninang umaga lang at hindi natin alam kung anong pwede pang mangyari sa another kalahati pa ng araw na ito bago kayo matulog. Pero isa lang yung alam natin, yung salita ng Diyos, yan yung magpapatatag sa inyo. Kung meron man kayo natanggap na hindi magandang balita kaninang umaga, o hindi sa negative tayo, pero kung may mangyayari mang hindi maganda sa the rest of the day, meron kayong salita ng Diyos na pwedeng panghawakan para mas maging matibay kayo. At na still nasa episode pa rin po tayo nitong It Is Written. And itong It Is Written po na bookmark natin. Let me show yung bookmark natin. Ito po ay everyday na verse na pinabasa natin, especially kapag kagising natin. And then, meron tayong dalawang program na pinag-uusapan natin yung mga nakasulat sa bookmarks. And speaking about yung nakasulat sa bookmarker na yan, kung hindi nyo pa po napanood yung mga previous episodes natin, ay gonna be encouraging you na panoorin po. Alam ko po dito sa Facebook kung saan nyo ako pinapanood, maybe as of now, medyo mahirap hanapin yung mga previous episodes natin. Punta po kayo sa ating YouTube channel. Yung iba sa inyo ginagawa na yon, which is great. And pwede nyo po na mapanood lahat. Naka-playlist yon. So kung meron ka mang ginagawa, siguro throughout the day, pwede mo kaming subaybayan. For example, i-play mo yung day 1 hanggang sa pinaka-latest doon habang may headset ka. Anong mangyayari? At least, mariremind sa inyo lahat ng napakinggan ninyo. Kasi yung Holy Spirit, siya yung nagre-remind sa atin ng lahat ng natutunan natin. And today, meron tayong pag-uusapan tungkol still sa verse pa rin sinusundan natin, di naman tayo lumalayo. Pag-usapan natin ngayong day 15, yung gantimpala. Ano bang ibig sabihin ng gantimpala? So let's read yung verse of the day. Hebrews chapter 11, verse 1. Tingnan niyo po. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Let me explain this para sa inyo. Lahat tayo, binigyan tayo ng Diyos ng regalo para maging pantay-pantay. Pagdating sa pananampalataya, binigay ito, sabi natin, equally. Pero even binigay yung faith na equally, may mga tao pong hindi ginagamit yung pananampalatayang ito. Kasi I cannot say, or I will not say, kasi even sa Biblia, sinabi na walang maliit, malaking pananampalataya. Sabi pa nga ng Panginoon, kahit daw maliit yan, basta sure, basta sigurado, basta naniniwala, basta 100% naniniwala, that's enough. Kasi hindi yan sa size. It's all about kung 100% o meron kang pagdududa. So, ano ba yung faith? Ba't ginagawang pantay-pantay ng faith yung lahat ng katayuan ng tao, regardless sa katayuan ng tao? Kasi pwede kang mahirap, pwede kang mayaman, when it comes sa faith, pantay-pantay. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ako gumaling sa sakit kasi wala akong pera, pero meron kang faith. And how many times, yung pera, hindi naman nagagawa lahat, pero yung faith, nagagawa even yung imposibleng posible. Alam nyo po ba na yung mga tao, yung mga doktor, nasabi rin nila na
madaling operahan at mas mabilis yung recovery ng mga inooperahan at yung mga taong inooperahan na merong pananampalataya, may paninindigan. Kasi ano daw yung faith? Let's read it once again. Yung faith daw ay katiyakan, sure na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan. So, ibig sabihin, hindi mo pa man nakikita, for example, hindi mo pa man nararamdaman na magaling ka na, pero sure ka na magaling ka na. So, yun yung faith. And then sabi dito sa following verses pa nga, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang, unang-una sa lahat, may Diyos. Ano pa? Nagbibigay siya ng gantimpala sa taong humahanap sa Kanya. When we talk about gantimpala, yan yung reason kaya yun yung title natin, gantimpala. Kailangan nyo pong maintindihan kung ano yung definition ng gantimpala. Nandun na nga sa word, gantimpala. Ibig sabihin, from the word pa rin na pagpapala, and then ganti. So, reward. Ibig sabihin, you have to do something, you have to believe 100% kung gusto mo ng reward. Hindi, remember this, pinag-usapan na natin to nung January 1, na yung blessing ng Diyos ay hindi automatic. Kailangan mong sumunod sa salita ng Diyos, kailangan mong ipamuhay yung salita ng Diyos para yung faith ay mag-materialize sa buhay mo. 'Di ba gusto nating sabihin yung materialization ng ating mga, sabi natin, ng faith natin. So, maniwala ka. Hindi mo pa man nakikita, pero dapat sure ka na yan ang definition ng pananampalataya. Gamitin mo po yung faith mo. Huwag ka pong maniwala sa negative. Maniwala ka sa bagay na inaasahan na positibo. Kasi minsan, wala tayong paniniwala sa bagay na maganda, pero lakas nating maniwala sa mga bagay na hindi maganda. So, baguhin mo po yung mindset mo kapag ganyan yung attitude mo. Okay? Mga kaibigan, kung wala pa po kayo nitong bookmark, bisitahin mo kami ngayong weekend na ito. Nandyan yung schedule, nandyan po yung address, nandyan po yung QR code, yung contact number. If kailangan nyo po ng karagdagang information, just contact us kung kailangan nyo po ng more information. Okay? Mga kaibigan, bukas Friday, we are going to speak another episode ng ating pinag-uusapan tungkol sa 40 days ng pagpapala sa buhay natin. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos, magkita-kita po tayo bukas. At kung natulungan po kayo ng program na ito, huwag po kayong mahiya na i-share yung program na ito. Pagpalain po kayo ng Diyos.